Hello guys, welcome. So titingnan na naman natin yung ikaw, okay? Kung paano ka binago ng no contact. Lalo-lalo na yung attachment style mo, okay? So tingnan natin yung breaking the pattern. Give me the message or kung meron bang breaking the pattern na nangyari sa'yo, okay? Give me the message, paano ka binago ng no contact? Lalo-lalo na yung attachment style mo, okay? Give me the message. Paano binago ng no contact ang attachment style mo? Give me the message. So may the sun. Magandang senyales, Meron din King of Pentacles. So, comment ka na lang below, kung energy mo to. Okay? Kasi, iba-iba kayo ng energy dito. Kung ganito yung energy mo, mag-comment ka na lang. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. So, meron akong nakikitang Virgo, Taurus, and Capricorn. So, malakas din yung Taurus dito, ha? Meron din ako nakikitang Gemini, Aquarius, and Libra. Meron din ako nakikitang Aries, Leo, and Sagittarius. Yung iba sa inyo, mga ilan-ilan yung Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Ayan, start na tayo. So, dito, lumabas yung the sun. Then, sinabayan siya ng King of Pentacles dito. So, yung no contact na nangyari sa inyo, ito ba yung naging liwanag sa gitna ng pain or sakit na naramdaman mo sa tao na to? So, yung iba sa inyo, nagsimula ito bilang darkness pero unti-unting naging clarity. Alam mo yun? So, unti-unti mong naunawaan kung sino ka sa labas ng relasyon na to. Okay? So, hindi lang sa one person, kundi ikaw bilang ikaw. So, nakikitaan ko dito, ito yung stage ng pagbabalik ng self-worth at joy. Natutunan mong hindi mo kailangan ng validation para maging buo ka. Okay? So, ito lang nakikita ko dito, Then, sinabayan siya ng King of Pentacles and the Hierophant Reverse dito, Yung iba sa inyo, dati, pwedeng ang attachment style mo ay anxious or pwedeng palaging naghahanap ng assurance, time, attention, ganon. Pero ngayon tinuturo na sa'yo na yung no contact sa'yo, ito yung self-grounding, okay? So, ginawa mo yung bang tipo na ginawa mong stable ang sarili mo sa pamamagitan ng routine, work, at focus sa reality, okay? So, ito yung transformation mo, from from emotionally dependent to emotionally secure, okay? So, hindi mo na agad pinupuno ang kakulangan ng ibang tao, So, natuto kang magtayo ng sarili mong foundation dito, okay? Sa King of Pentacles dito, So, lumabas yung the Hierophant Reverse dito, So, nangangahulugan to ng rebelde or rebellion na pace, okay? So, binasag mo yung mga lumang paniniwala. So, dito, nakikitaan ko dito na nagkaroon ka ng kaliwanagan, nagtiis ka para matutunan mo yung love. Ngayon, nakikitaan ko dito, you're writing your rules of attachment, okay? So, nakikita ko dito, hindi mo na sinusunod kung ano yung tama sa mata ng iba, ganyan, kundi kung ano yung healthy para sa'yo, okay? So, kung ano yung nakikitaan ko dito, ito din yung pagtanggal ng mga old pattern at pagsilang sa personal truth mo dito sa The Hierophant. Kumbaga nakilala mong buo yung sarili mo, natutunan mo kung sino ka ba talaga at kung ano yung kakayahan na kaya mo. Okay? So, ganun, So, lumabas yung Queen of Pentacles reverse dito and the Four of Swords dito,
So, meron lang akong nakikita dito na process ng healing dito. Okay? Kumbaga, iba sa inyo, pwedeng nasa process ka ng healing. May mga araw na nararamdaman mong empty ka or drain. Pero ito yung epekto ng pagbitaw kasi para bang nawalan ka ng sense of purpose. Pero ito rin yung nagturo sa'yo, itong card na to, para tutunan mong mahalin yung sarili mo. Okay? Tapos, nakikitaan ko rin dito, ito din yung card na nagtuturo na hindi mo kailangan in-nurture ang lahat. Okay? Alam mo yun? Hindi mo kailangan in-nurture ang lahat para tanggapin ka. Alam mo yun? So, nakikitaan ko dito ngayon mas natututo kang maglagay ng boundaries or magpahinga, alagaan yung sarili, nang hindi nagigilty. Alam mo yun? So, nakikitaan ko rin dito sa Four of Swords, ito yung pahinga ng puso. Yung no contact ay naging sacred pose mo or sacred, yung sacred space mo. Okay? So, para bang nagkaroon ka ng recover emotionally, mentally, wala ka nang kailangang patunayan, So, sa katahimikan, natutunan mong pakinggan ang sarili mong isip at intuition. So, ito yung energy na I choose peace over chaos. Okay? Kumbaga, natutunan mong piliin yung katahimikan mo kaysa sa gulo na nakikita mo sa paligid mo. Okay? So, ito na yung nakikita ko sa'yo, So, dito, dahil lumabas din tong Ace of Sword. Then, sinabay ng Queen of Wands dito and Ten of Sword reverse. So, dito, meron ako nakikitang breakthrough moment. Yung iba sa inyo, ito yung realization na hindi mo na kailang habulin yung closure sa ibang tao. Okay? Kaya mo itong ibigay sa sarili mo dito sa Ace of Sword. So, lumilitaw yung sa isip mo, na nagiging matapang kang magharap sa katotohanan kahit masakit. So, dito, ang clarity na ito ay nagbago sa attachment mo. So, dito, mula sa emotional reactive, napunta sa emotionally aware and logical. So, nakikita ko dito, napunta ka sa emotionally reactive patungo sa emotionally aware and logical. Okay? Baga, naging kang logic, naging aware ka sa mga hakbang, sa mga kinikilos mo, at natuto ka rito. Okay? So, dito, lumabas yung Queen of Wands dito, and Ten of Swords. So, nangangahulugan ito, nakikitaan ko dito yung pagbalik mo dito ng katatagan, lakas mo, pagbalik ng power mo, ganyan. So, yung dating takot na mawalan, napalitan ng tiwala sa sarili. Okay? You learning to say, yung man tipong kung mint ka, babalik ka. Okay? Yung man tipong ganun, hindi mo na hinahayaan yung sarili mo na, kailangan ko tong makuha or nagmamadali ka or ganun. Ngayon, nagiging kang confident sa sarili mo na kung itong taong ito ay para sa akin, babalik siya sa tamang paraan. Okay? So, ganun So, nakikitaan ko dito. Pero habang wala ka, or wala siya, yung man tipong nakikitaan ko dito, nagiging kang confident, attractive, at magnetic, lalo-lalo na sa iba. Okay? So, yung iba sa inyo, natutunan mong maibalik yung kumpiyansa mo kung sino ka ba talaga. Okay? So, dito, ito na yung bagong ikaw na hindi nakatali sa validation ng iba, hindi ka nakatali sa kung sino man dyan, nakatali ka at nagpapasya ka para sa sarili mo lang. Okay? So, nakikita ko dito mas expressive ka din, pero hindi dependent. Kumbaga, sinasabi mo kung ano yung ninanais mo, yung nararamdaman mo, pero hindi ka dumidepende sa iba. Ganon. So, very confident ka dito, Then, dito, lumabas tong Ten of Swords dito and the Two of Cups reverse. Pareho silang naka-reverse dito, So, nakikitaan ko dito yung revert after the pain. So, may mga lumang sugat, pero lalo-lalo na yung rejection, abandonment, at nakikitaan ko dito, nagsara na to. Pero before, naramdaman mo lahat
lahat ito. Pero nakikitaan ko dito, natutunan mong pakawalan to, okay? So, hindi siya open wound dito, no? Kundi, nakasurvive ka dito. So, nakikitaan ko dito, hindi ka nasugatan. Bagamat meron pa ring scars na nararamdaman mo, no? Pero hindi ka na tulad ng dati na sobrang sugatan at sobrang nasasaktan. So, dito, hindi ka natalo dito kasi ikaw ay nagpatuloy ka at nagpakatatag. Kaya hindi ka naging talunan sa nangyaring ito. Okay? So, lumabas yung Two of Cups reverse, ano. Nakikitaan ko dito, merong part pa rin ng puso mo na umaasa. Okay? Yung iba sa inyo. Pero ganun pa man, ano, hindi naman tulad before, ano. Iba na yun ngayon. So, hindi na ito clingy energy. Okay? So, nakikitaan ko dito, alam mo kahit ba hindi mag-work out yung connection, magiging okay ka. Pero umaasa ka na baka sakali magbalik to. Pero sa'yo parang okay na lamang din kahit hindi siya dumating. Okay? Para bang kahit di dumating tong taong inaasahan mo, okay ka na. Ganon. So dito, no, alam mo kahit hindi mag-work out yung connection na to, ikaw ay magiging maayos. So ito yung pagbabago ng attachment mo, no? Kasi mula sa tipong kailangan kita para maging masaya, nakikitaan ko dito na iba yun. O, okay? Yung man tipong yung iba sa inyo, pwedeng pumasok din sa kautakan na, no? Na kailangan ko tong tao na to para maging masaya ako. Pero dahil nagbago ka, ano, mas pinipili mo yung sarili mo dito na magiging masaya ako kahit wala siya. Okay? So dito, no, nakikitaan ko dito na natutunan mong mas piliin yung sarili mo, kaligayahan. Yung bang tipong hindi mo na dinedepende yung saya mo sa pamagitan ng tao na to. Kasi yung iba sa inyo, di ba, pag halimbawa, kapag andyan yung kapartner, yung mahal, nagiging masaya tayo kasi andyan siya, no? Pero ngayon, dahil natutunan mo na dito na, alam mo yun, natutunan mo na dito na tanggalin yung mga ganong attachment, ano? Yung bang tipong kahit wala tong tao na to, mananatili akong masaya. Okay? So, ganun yung energy mo dito, no? Ayan. So, lumabas yung Six of Swords dito and then sinabayan ng Ace of Pentacles reverse dito, no? So, nangangahulugan, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo nag-moving forward ka, emotional, mentally, and spiritually. Okay? So, malaki yung pinagbago mo dito. Kahit dala-dala mo pa rin yung mga memories sa nakaraan, no? Pero hindi ka na nakatali sa nakaraan, okay? Oo, may pumapasok na memories dito, pero hindi na ganun ka-attach yung nararamdaman mo, okay? Kumbaga part ng buhay yung mga alaala, pero hindi ka na umaasa na magiging ganun muli, okay? So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, ito yung peaceful detachment, ano? Hindi mo na tinatakasan yung sakit na dinadala mo. Nakikitaan ko dito na nagigi ka ng full of wisdom. Alam mo yun? So, nakikitaan ko dito nagkakaroon ka ng full of wisdom dahil sa mga na-experience mo sa tao na to. So, ito yung tunay na sign na nagkakaroon ka ng healing attachment na pwede ka nang magmahal muli kahit wala tong tao na to. Okay? So, nakikitaan ko dito, pwede kang magmahal muli na hindi ka rin nawawala. Alam mo yon? So, nakikitaan ko dito, pwede yung iba sa inyo before, nagmahal ka, pero napabaya mo yung sarili mo. Ganon. Before yung bang tipo nagmahal ka, nasaktan ka, tapos napabayaan mo yung sarili mo. Pero ngayon, nakikitaan ko dito na kahit magmamahal ka man ngayon, ano, hindi mo nakakalimutan yung sarili mo. Okay? Ito lang nakikita ko, no, dito sa Six of Swords. So, lumabas yung Ace of Pentacles reverse dito. Yung iba sa inyo, no, meron kang slight fear or pwede rin na baka hindi ka na makahanap ng ganong connection ulit, mga ganon, no. Pwedeng may sumasagi sa isip mo na ano kaya, meron pa bang papasok muli sa buhay ko? Meron pa bang connection na darating sa buhay ko? So, hindi maiwasan yung ganon, no. Pero, nakikitaan ko dito, tinuturuan ka dito na huwag mong isipin na wala ng opportunity na darating sa buhay mo. Kasi, nakikitaan ko dito, meron dito pagbabago. Kumbaga, binabago ni universe yung foundation mo bago magbigay siya ng mas
matatag na beginning, okay? So, nakikita ko dito, meron lang konting delay na blessing, pero hindi pa ito yung lost one, okay? Kumbaga, hindi pa ito yung kahuli-hulihang lalaki or babae sa buhay mo, okay? Kaya, huwag kang mawawala ng pag-asa, porket nasaktan ka dito sa taong ito na yung huli, hindi ganun ano. Kumbaga, inihahanda ka lang ni God sa pinakamagandang relasyon kasi pinapatatag ka dito or pwede rin binibigyan ka ng talino para protektahan mo din yung sarili mo. Okay? So dito, dahil lumabas yung justice upright, nakikitaan ko dito yung balance restored. Okay? So natuto kang maging fair sa sarili mo. So, hindi mo na laging sinisisi yung sarili mo. Uy, nakikitaan ko dito yung bantipo. Naiintindihan mo na yung pareho kayong may lesson. Okay? So, ito yung card ng emotionally maturity, okay? Or emotional maturity. So, nakikita ko dito marunong ka ng bumitaw ng may dignidad. So, hindi resentment, Kumbaga, nakikitaan ko dito yung karmically nagbabayad din ng lesson ang kabilang side. Kumbaga, ikaw, natutunan mo yung lesson mo dito. Ganun din tong person mo, okay? Pareho kayong may kanya-kanyang karmic na kinaharap, okay? So, yung iba sa inyo, nakikita ko dito na binigyan ka ni universe ng reward dito, para mahanap mo yung peace, clarity, at bagong simula, okay? So, lumabas yung 9 of Wands dito, So, meron ditong pagod ka na, pero hindi na to defensive, So, natutunan mong bumaba yung guard mo ng hindi natatakot. So, ano yung nakikita ko dito? Yung no contact na hindi ba punishment, okay? So, kundi nakikita ko dito na ito yung naging sacred healing mo para mag-put ka ng boundary, okay? Yung no contact, hindi to yung parang bang tipo, yung no contact na hindi puno ng galit, insecure, ganyan. Pero yung no contact, ito yung tumulong sa'yo para mahanap mo ng buo yung sarili mo at mahanap mo yung kapayapaan na hinahanap-hanap mo. Okay? So, nakikitaan ko dito, ito yung punto kung saan tinuro sa'yo ni universe na hindi mo kailangang magtayo ng pader. Okay? So, sapat na yung lakas ng loob mo para tumayo ka mag-isa rito. So, dito, So, yung final reflection dito, yung no contact na nangyari sa'yo, hindi lang to distance na nangyari sa kanya. I mean, hindi ito yung distance sa kanya, kundi malalim na paglalapit sa sarili mo. Yung no contact na nangyari sa'yo, dun mo natagpuan muli yung sarili mo at dun mo muli na itayo yung pundasyon mo. Okay? So, binago ng no contact na to, yung attachment style mo mula sa takot patungo sa tiwala. Okay? So, hindi mo na kailangang habulin itong tao na to sapagkat natutunan mo ng hindi lang lahat ng love ay kailangang hawakan. Okay? Pwedeng minahal mo na siya pero pinapakawalan mo na rin siya. Okay? So, may ibang kailangan bitawan para maintindihan ba kung sino ka kapag nag-iisa ka. Okay? So, nakikitaan ko dito, itong no contact na ito, naganap to para mahanap mong muli yung sarili mo at para makalaya ka sa isang sitwasyon na mahirap yung connection. Okay? So, kumbaga, natutunan mong palayain yung sarili mo na kahit mahal mo tong tao na to na nakapanakit sa'yo, walang galit sa loob-loob mo. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.